So buong Pilipinas mga sangkay ay hindi po makapaniwala sa balitang ito. Nagulat po ang buong bansa mga sangkay. Kung ano yan, pag-usapan po natin. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Gulat na gulat ang mga Pilipino, mga sangkay, sa isang napakagandang balita. At hindi po nila matanggap ang ganitong klaseng balita. At hindi ko alam kung bakit, no? Ayon po kasi sa report, ito naging breaking news. Ayan. Na makikita po ninyo yung reaksyon na puro tawa. Pilipinas nasa upper middle income country status na. Ayan, mga sangkay. Pasok na ang Pilipinas sa upper middle income country category ng World Bank. Kinumpirma ito sa latest income assessment ng World Bank nitong Miyerkules. Nasa $4,850 ang gross national income per capita ng Pilipinas. Higit sa UMIC threshold na 4,636 USD. So ito yung balita mga sangkay. Ngayon, ewan ko, bakit hindi masaya ang mga Pilipino sa balitang ito? Ang tanong dyan, dahil ba sa politika na naman mga sangkay? Ito nga po yung balita kung saan ikinatuwa ito ni Pangulong Bongbong Marcos na ibalita yung ganitong klaseng good news. Ayon po sa report, mga sangkay, ikinatuwa ng ating presidente ang pagkilala ng World Bank sa Pilipinas bilang isang upper middle income country matapos lumampas sa itinakdang income threshold ang gross national income per capita ng bansa. So anong mayroon dito mga sangkay? Ngayon ito, nagsalita po ang ating presidente, pakinggan po natin. At alam ko, marami sa inyo nagulat kasi nga po siguro, hindi nila inasahan na ganito na po ang nangyayari. Tayo kasi mga common na Pilipino, hindi naman po tayo ganoon ka-expert no, pagdating po sa ganyan. Ang alam lang po natin, ang taas ng bilihin, ang taas ng presyo ng oil, mataas ang presyo ng binabayaran natin sa kuryente, upa ng mga bahay, mga sangkay. Pero hindi po natin alam yung takbo ng ekonomiya kung kung anong nangyayari talaga. Ang tanging nakakaalam lang po nito, yung mga economic expert, no? Pero ito ang sinabi ng ating presidente. Araw sa aking mga minamahal na kababayan. For years, Filipinos have worked hard to build this country. Today, the world has taken notice. The Philippines has officially become an upper middle income country. After nearly 4 decades as a lower middle income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people. It is also a vote of confidence in our country's future. Greater confidence means more investments. More investments means more businesses, better quality jobs, and more opportunities for Filipino families. This is what we're celebrating because economic progress is not meant to stay on paper. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. That is a work that we will continue to do until every family feels the benefit of our country's progress. Maraming salamat po. Okay. Ito yung pasabog ng ating presidente. Mga sangkay, kung tutusin, maganda naman pong balita talaga ito. No? First time po itong nangyari since 1980s, mga sangkay, no? Ayan po, itinaas na ng World Bank ang antas ng Pilipinas bilang isang upper middle income country. Ano? So, ang tanong dito, bakit ang mga Pilipino hindi masaya? I mean, yung ibang mga Pilipino hindi masaya, mga sangkay sa
nangyayaring ito. Ayan, tingnan po natin. Ito. Sinusukat ng World Bank ang mga ekonomiya ng bansa batay sa gross national income per capita. At dito po tiningnan ng World Bank ang kanilang, kumbaga, desisyon na itaas mga sangkay sa upper middle income country ang ating bansa ayon po sa World Bank. So, nakakatuwa ito mga sangkay, pero may negative impact sa mga Pilipinong iba dyan. Lalong-lalo na po mga sangkay sa mga pamumulitika lamang po yung nasa utak. Ako, hindi din po ako believe sa iba na kapag may good news, porket anti-government, hindi pa rin masaya. No? Ito, hindi naman po talaga natin ito napapansin kasi malalim na usapin ang pagpatungkol sa ekonomiya. Pag pinag-usapan ng ekonomiya, mga sangkay, ang common, very common na makikita natin, yung presyo ng mga bilihin, kamusta ba? Yung presyo ng pamasahe, kamusta ba? Yung presyo ng kuryente na binabayaran, kamusta ba? Presyo ng oil, kamusta ba? So yun po kaagad mga sangkay, yung kumbaga makikita po natin. Pero, kumbaga, yun lamang po yung common, very common. May mas malalim pa po dyan mga sangkay nung nausapin pagdating sa ekonomiya. At ito po yung nakikita ng World Bank. Ayan po, mula po sa balitang ito, ayon po sa report, mga sangkay, after 39 years, Philippines now an upper middle income country, says World Bank. Grabe yun, mga sangkay. Pero, ito, tingnan po natin yung komento ng mga Pilipino. Tingnan natin, ha? Ano ba ang reaksyon ng mga Pilipino dito? Sabi ni Mike, ito, babasa po tayo ng mga komento, guys. Sabi ni Mike, 7 presidents ang nagdaan but only Marcos made it. Sabi naman po ni Christine Dimaon, meaning tumaas ang average gross national income per person. Pero hindi ibig sabihin, mas maganda na agad ang buhay ng lahat. Depende pa rin kung paano ang distributed income. Halimbawa, kung 100,000 ang kita ng 10 tao, 10,000 ang average. Pero kung 80,000, doon ay sa 2 tao lang napunta. Mukhang maganda ang average, pero hindi ang realidad. Medyo may sense, no? Sabi naman ni Von, nagtaas lang ng 85, feeling gumaan agad ang buhay. Negats, no? Sana hindi po tayo negats. Pambihira, maganda yung balita eh. Nagawa po natin negatibo eh. Pambihira talaga. Para lang yan sa mga nakatatanggap ng maleta, sabi po ni John Corpus. Sabi naman po ni J. Marie, that's because of the OFW's remittances and more freelancers opting to earn foreign currencies than peso. Not because of economic progress. Sabi naman ni Jeyo, Hagunya, pati World Bank nakamaleta na din. World Bank nakamaleta, anak ng toko talaga ng klase pag-iisip yan. Sabi naman ito, may mga nag-comment din naman matino. Sabi ni Mayong Baker, maraming salamat sa wakas umangat rin ang bansa natin. PBBM, good job. Ngayon, ito yung reaction. Ang reaction mga sangkay ay nasa 30,000 ang reactions. Pero, ang tawa, mga sangkay, nakakagulat. Ayan po, tingnan po ninyo kung ilan. Ang tawa po ay nasa 26,000. Anyari, mga sangkay, bakit naman kayo ganyan? Diba? 26,000 yung tawa. Tapos mayroong 3,000 na like lang. At heart na 700 mahigit. So, bakit? Ito yung tanong ko, bakit tumatawa yung mga Pilipino sa ganitong klaseng kagandang balita? Dahil ba yan sa politika? Dahil ba yan sa DDS sila? Well, ano ang opinion nyo dito mga sangkay? Comment down below. Huwag nyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.